Wow! Mga minamahal, nagulat ako ng malala sobra. Dahil nga po sa pandidelay na ginagawa ni SP, ni Senate President Chis Escudero, abay meron po ngayong umuugong at umuusad na tandem. Sara Escudero daw po sa 2028 presidential election. Grabe no, grabe yung plot twist. So after ng delaying tactics, eto na, umuusad na yung Sara Escudero. Bale, si Sara presidente, kung hindi siya ma-impeach at kung hindi siya mahuli sa ICC, 'di ba? Pwedeng magpresidente si Sara at ang magiging VP ay si Escudero. Wow. Grabe. Garapala na to. Ang layo-layo pa ng presidential election. Abay, gumagawa na agad ng mga pangarap itong mga bokang na ito. Well, ano pa nga ba nga asahan natin? Si Chis Escudero, nilaglag din ni Bato de la Rosa, di ba? Na ang sabi, lumapit daw, nakipag-usap itong si Chis Escudero sa Duterte Block, ukol nga po dito sa Senate Presidency. So, kung nagawa niya ngang lapitan ang mga Duterte, abay posible din na hindi na natin maalis sa ating mga isipan, posible din na nagtatandem. Diba? Yang dalawang yan. Paano ko nasabi, mga minamahal, na posibleng nagtatandem si Chis tapos itong Duterte Block? Kasi nanghihingi na ng tulong itong si Chis Escudero sa mga Duterte. So, hindi na siya nahihiya. So, meaning, gamitan, ganon. Tapos, naglahad pa din ng statement itong si BP. Sabi dito, pinagtanggol niya si Chis Escudero. Diba? Sabi niya, well, sa pagkakakilala ko naman kay Senate President Chis Escudero, ay hindi naman natatakot yun. We do not remember him. I don't know him na natatakot na klase ng politiko. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Chis Escudero, which is doon nga po sa bloodbath na yan. Mayroon bang nangyayari hindi natin nalalaman? Ito na ba yung bayad, Escudero? Oo, sa pandedelay mo ng impeachment ni Sara Duterte para sa iyong hidden political agenda? Diba? Para sa iyong political interest? Nakakahiya naman. Although, hindi pa namamaskarahan dito si Chis Escudero, pero naamoy na natin, mga minamahal, ang tono, diba? Ang direksyon ni Chis Escudero. Pero ito lang nga, to be honest, mga minamahal, si Quezzo, okay naman sana talaga yan. Kung hindi nadadala ng cash sunduan, kung meron man. Diba? Kung prinsipyo lang yung pag-uusapan, medyo may time na okay itong ating Senate President. Kaya nga lang, ang nangyayari ngayon, namamangka sa dalawang ilog. So, namamangka dito sa administrasyon at the same time, namamangka sa mga Duterte. So, ang ending, para makakuha din siya ng boto. Diba? Lalapit kay Marcos, lalapit kay Duterte. So, ngayon, yung kanyang kapangyarihan, inaabuso niya na. To the point na constitutional duty nga ng Senado yun na agad-agad resolution na ng impeachment. Diba? Kaso ang nangyari, dinelay ng 4 na buwan. And then, nung malapit na, June 2, dinelay naman from June 11. So, masyadong abusado na sila sa kapangyarihan. Dapat nga itong si Chis Escudero kasuhan ng betrayal of public trust Kasi panloloko na yun yung ginagawa ni Chis Escudero sa mamamayang Pilipino. Diba? Humigit 3 buwan kami nag-antay. Tapos ganito lang yung madadatnan namin. Tapos mukhang papatayin pa ata yung impeachment dahil suportado mo din daw di umano. Diba? Na wag mo nang ituloy yung impeachment or patayin na yan. Grabe. Well, ano pa nga ba nga sa natin? Kasama si Escudero sa mga nakita ng Solons. Diba? Ano ba yung nakita ng Solons? Na itong si Quezzo daw po, mga minamahal, di umano ha,
diba, ay isa din sa mga nakakatanggap ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Alam niyo yung mga criticism na natatanggap ngayon ni Chis Escudero, well, deserve niya naman talaga lahat ng yun. Yung mga kritisismo ngayon, deserve niya naman yun. Biruin mo, after all the happenings, nagawa pang matuwa, diba? Nagawa pang mag-threat sa Senado. Tapos umuusad nga niyang pangalan na Sara Escudero. Naku, lumalaki na naman ang tenga ni Quezon. Baka mamaya kung ano pa yung gagawin dyan. Diba? Kaya dapat matanggal na din yan bilang Senate President ng bansang Pilipinas. Dapat magkaroon na ng rego doon. Diba? Wala na tayong aasahan sa ating Senate President. Sinusweldohan pa man din ng taong bayan. Di ka ba naaawa, Quezon? Diba? Kami nagpapasweldo sa'yo. Mamamayang Pilipino yung nagpapasweldo sa'yo, pero hindi mo ginagampanan ng maayos yung tungkulin at trabaho mo. Ayaw din atang matanggal sa pwesto dahil alam nyo naman, yung Senate President ay pangatlo po sa may pinakamakapangyarihang posisyon sa bansang Pilipinas. Diba? Grabe, parang teleserye yun nangyayari ngayon ah. Ganda ng script, ganda ng mga batuhang linyahan ninyo. May niluluto talaga itong si Quezon. Diba? Or baka naman lumalaro. Pwedeng ganon. Pero anyway, ano to? Itong picture na to. Kita niyo yan mga minamahal? Kasama si Digong. Kaya pala. No? Kaya pala, no? Kaya pala. Tama ba? Kaya pala. Kasi merong kasunduan nung nandito pa si Digong sa Pilipinas. Grabe naman itong si Escudero. Walang yagballs. Diba? Kakontsaba. Nako po. Friends, pakabobo. Nagsasayang lang talaga kami ng oras sa'yo. Keso, tapos 1 oras mo lang babasahin ang impeachment na yan. 1 oras, pinagkait mo pa sa amin. Diba? Grabe yung ngiti ni Quezon, mga minamahal. Nakikita ninyo yung ngiti ni Quezon dyan? Maangas. Diba? Maka-China din yan, no? Takot sa Fort With si Cheese. Takot din sa bloodbath. Apakaangas. Grabe. Trapo certified. Kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Sayang. Sana sa 2028, disqualified to. Diba? Or hindi manalo kung sakali mang tumakbo. Nakakahiya itong ginawa ni Quezon. Sobrang nakakahiya. At hindi to malilimutan ng sambayan ng Pilipino. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.